Hello guys! Tara at samahan nyo naman akong magluto nitong bibingkang kamoteng kahoy. Masarap nga itong ipang merienda at iterno sa mainit na kape. Madali lang din itong lutuin at dalawa lang ang kailangan nating ingredients. Kaya naman kayang-kaya mo itong gawin. Meron nga ako ditong kamoteng kahoy na bigay ng aking lola. Nagtanong kasi ako sa kanya nung nakaraan kung may tanim siyang kamoteng kahoy. Kaya naman ito at pinadalhan niya ako ng ilang piraso. Paborito ko nga ang kahit anong luto dito sa kamoteng kahoy. Pag kumakain nga ako nito ay naaalala ko si nanay. Paborito kasi niya itong lutuin at meriendahin nung buhay pa siya. Lalo na yung ginataang ganito. Kaya naman bata pa lang ako ay kinasanayan ko ng kumain nito. Pinagpuputol ko nga lang pala ng maliliit itong mga ito at pagkatapos ay binalatan ko na rin. Pagkatapos ko nga itong balatan ay hinugasan ko na ng 3 beses para naman siguradong malinis at wala na yung mga putik-putik niya. Habang hinuhugasan ko nga yan ay itong anak ko pinabili ko ng gatas sa tindahan. Natutuwa nga ako kasi nauutusan ko na siyang bumili sa tindahan. Pagkatapos ko ngang hugasan yung mga kamote ay ginadgad ko na rin sila isa-isa. Ito nga lang yung prosesong mahirap at matagal dito kasi talaga namang kailangan mo ng maraming energy. Pero sabi nga nila ay mas masarap daw ang pinaghihirapan kaya naman i-push natin to best. Sa part nga nito ay tinulungan ako ng anak kong si Prince dahil gusto din niyang ma-experience ang maggadgad. After 10 years nga ay natapos din kami at ito na lahat yung aming nagadgad. After ko ngang magadgad ay pipigain ko din ito para naman hindi masyadong basa pag naluto na. Hindi naman kailangan dito na pigang-piga, basta mabawasan lang ng konti yung liquid niya. Pagkatapos ko ngang mapiga ay lalagyan ko din ito ng isang lata ng condensed milk. Bale ito na yung magpapatamis at magpapakreamy ng ating bibingkang kamoteng kahoy. Nagdagdag din pala ako dito ng konting asukal. So tansya-tansya na lang yan guys. Depende sa preferred nyong tamis. Haluin lang natin ito na maigi para naman kumalat sa lahat ng kamote yung gatas at yung asukal. Pagkatapos ay magpainit lang tayo ng pan at maglagay tayo ng butter. Pagkatapos ay ilagay na natin yung mixture ng ating kamoteng kahoy. Pag nailagay na natin, ay i-flatten lang natin silang lahat para naman maganda yung maging itsura. Takpan lang natin ito at after ilang minutes ay baliktarin natin. Iset lang natin sa low heat yung ating apoy para hindi naman masyadong masunog yung ilalim. Madali lang itong maluto guys, kaya pag nakita nyong medyo toasted na siya, ay pwede nyo nang baliktarin. Habang nagluluto nga ako dyan, ay nakita ko itong lata at sinimot ko nga yung gatas. Matik yan guys, basta nagbukas ka ng condensed milk. Maya-maya nga ay nakaluto na ako ng first batch nitong bibingkang kamoteng kahoy. Habang nagluluto nga ako dyan ay kumain na yung anak ko ng isang piraso. At ito nga at umihirit pa ng isa, paborito niya kasi talaga yan. Kaya kahit nga mainit-init pa ay subo pa rin siya. Pagkatapos ko nga magluto ay kumain na din ako ng isa at ito nga saktong-sakto yung tamis. Okay na din yung pagkakaluto at hindi hilaw yung gitna. Tara guys, kain tayo! Kinahapunan nga pala nito guys ay bumiyahe kami kaya naman nagbaon ako ng ibang kamote pang merienda. O siya, hanggang dito na lang muna ulit guys. Salamat sa inyong panonood. Pa-like and follow naman po sa ating page. See you sa aking next vlog. Bye!